What's up? Welcome to my channel again. This is your Simangyan TV. So, meron rin tayo ditong bagong report or maritime happening. So, kung makikita nyo, the highest ransom paid to pirates ever reached is agreeing 13.5 million US dollar for the release of a BLCC carrying 2 million barrels of crude oil worth 200 million US dollar. So, milyon-milyon US dollar ang involved dito. So, ang sabi dito, ito daw yung pinakamalaking ransom na natanggap ng mga pirata or nai-offer sa pirata para lang i-release yung isang barko. So, simula pa lang una, may pirata na talaga. So, sila talaga yung mga kalaban ng mga seafarer sa ibabaw ng dagat. Simula pa lang nung una, tinatrabaho na nila yan ng pamimirata ng barko. Ano ba yung mga pirata? So, sila kasi yung mga tao na nangangailangan din ng financial. Kaya kumakapit na lang sila sa patalim. So, nagiging terrorist sila and gumagawa sila ng paraan para kuha or hijack ng isang barko upang kumita sila ng pera. Kung makikita natin diyan sa mga video na yan, is yan yung mga klase ng pirata na sumasampa or umakyat ng barko para kunin yung barko, hijackin. And siyempre kung halimbawa is yung company is mapilitan sila tulad nito, napilitan sila na bayaran yung mga pirata para lang i-release yung barko nila. Kasi kung tingnan nyo, 13.5 million US dollar yung ransom nila. Eh yung kikitain nila is 200 million US dollar. So napakalaki nung mawawala sa kanila. Hindi nila gagawa ng paraan na makuha ulit yung barko nila. Gaya ng Somalia. So napakakilala niyan Somalia. Ayan talaga yung simula pa lang nung una is tinatawag na Somalian Pirates. So ang diskarte nila is halimbawa nakita sila ng barko tulad na lang namin. So nakakaranas kaming dumaan diyan sa mga high risk area kung tawagin. So high risk area kasi diyan talaga prone yung mga pirate attack or madaming kaso ng atake ng mga pirata. So pag dumaan kami diyan, ang suspicious na mga pirate yun is maliliit na bangka or maliliit na sasakyang pandagat na mabilis and nagsasakay siya ng mga tao na merong mga firearms or armado yung mga sakay niya. So, yun talaga is masasabi na mga pirata yun. And kung halimbawa talagang aatakihin kayo ng pirata is talagang aabutan kayo kasi mabilis yung bangka nila. Maliit, then mabilis yung motor nila na ginagamit. So, kaya nilang humabol sa mga barko na malalaki. And sa pag-board naman nila sa barko is gumagamit sila ng mahahabang ladder para makasampa sila sa gilid ng barko, then makadiretso sa loob ng barko and yun nga, doon nila gagawin yung panghaharas sa mga crew para siyempre para hindi manlaban. Kasi kami naman mga crew or mga tripulante is hindi naman kami nag-training para lumaban sa mga ganyang klase ng terorista. So titinrain kami para mapatakbo ng maayos yung barko, hindi para lumaban sa mga pirata na yan. Yun, pepersahin nila or haharasin nila yung mga tripulante. Then, siyempre kung halimbawa ikaw o kami na iniisip naman namin yung kaligtasan namin is hindi na lang kami lalaban. Then gagawin na lang namin kung ano yung gusto nila. Makita natin dito is ransom paid. So, ibig sabihin nun is hino-hold nila yung ng mga pirata yung barko once na hindi pa sila nababayaran. Nagtanong-tanong din ako sa mga unang seaman or sa mga seaman na nakarinig ng kwento about sa mga pirata is minsan daw yung mga pirata is mababait naman na yun nga lang ang pakay nila is kumita ng pera. So, dinadala nila yung barko halimbawa sa Somalia is dadalhin nila yung barko sa Somalia then doon nila i-hold then yung mga crew daw according doon sa natanong ko is normal pa rin. So, nagtatrabaho pa rin yung mga crew and may pagkain pa rin. Yun nga lang is hawak sila ng mga pirata. So, binabantayan sila ng may mga baril. Then, kung halimbawa ikaw is isang tao na matatakotin. So, talagang matatakot ka kasi hindi naman normal 'yan na palibutan ka ng mga tao na may
armas na kagaya nun. So, ang sabi nila is, naghihintay lang daw yung mga pirata na, bayaran sila para lang i-release yung barko. Then 'pag binayaran naman sila is, ini-release naman nila agad yung barko and, makakabalik na sila sa normal. O so siyempre kung may trauma yung crew or ma-trauma yung mga tripulante is uuwi and kailangan ng, ah, ah, immediate assistance. So, kahit na gano'n, so nakakatakot pa rin 'yun and, sana matigil na 'tong mga ganitong klase ng pangyayari kasi wala naman kahit sino sa atin ang gusto na ma-harass or, ramdam ng takot sa mga ganitong bagay. Kung mapapansin niyo sa panahon ngayon is, ibang klase na yung pang-terorista. So, iba na yung klase yung pag-atake nila sa mga barko. So, kung makikita niyo is, ransom money lang yung habol ng mga pirata. So, madalit sabi kung tatapatan ng company yung pera na gusto nila is, ibibigay nila, hindi re-release naman nila yung barko. Pero sa panahon kasi ngayon iba na yung nangyayari. So, hindi na natin alam kung ano yung balak ng mga, terorista tulad na lang nung nangyayari sa Red Sea. So, napaka-high risk, red alert talaga 'yan para sa mga seafarer. Pinagbabawal na tulad na lang dito sa'min na company namin is pinagbabawal nila or nililimitahan nila ang pagdaan ng mga barko nila dun. Kasi napakadelikado. Kung mapapansin hindi na hino-hold or hina-hijack yung barko. Ang ginagawa nila is pinapasabog na nila and pinipigilan talaga nila yung pag-transit ng barko dun sa lugar na yun. So, napakadelikado nun. And kung usapan naman sa mga ganyan klase is, sa panahon ngayon, binatas na or pinasa na sa batas na magkaroon ng privilege yung mga crew na magkameron ng, chance na mag-refuse to sail. So, ibig sabihin binigyan na ng chance ng government or ang maritime organization ang bawat crew kung ayaw nilang dumaan sa mga high risk area gaya na lang yang Red Sea ngayon na red alert talaga is, bibigyan nila ng chance na umayaw or, tumanggi yung crew na sumama sa pag-transit dun. Kasi kung iisipin niyo talagang napakadelikado naman nga sa panahon ngayon na dumaan diyan kasi hindi na nila pakay ang pera, parang iba na yung rason nila kung bakit nila ginagawa yun. So, yun, paalala lang sa mga tao or sa mga crew na dadaan sa mga high risk area. So, meron na tayong, privilege na mag-refuse to sail. Hindi natin kailangang isipin na baka 'pag umuwi tayo is, hindi na tayo makabalik sa pagbabarko kasi, privilege natin 'yun and, kung halimbawa man na gamitin mo 'yun is, talagang pagbibigyan ka ng company mo and, hindi ka naman siguro nila sa company nila kasi, privilege mo naman yun na tumanggi or, mag-refuse to sail. So yun, ito is, isang paalala lang naman, sana naman 'tong pangyayari ng pamimirata na 'to is, hindi na maulit or hindi na ulit maganap kasi mahirap 'tong, kung ako man ang mapupunta sa sitwasyon na 'to na mapirata yung barko namin, wag naman sana is, hindi ko rin alam kung ano ang aking gagawin. Kasi nakakatakot talaga 'yan, maiisip mo talaga na baka puwedeng umayaw na lang. Paalala lang naman 'yan sa mga bawat crew or, mga seafarer, sa mga kabaro ko diyan. So, kung may chance naman tayo is, gamitin natin yung chance na 'yan. Suwerte yung, mga tripulante dito kasi hindi sila pinabayaan ng company nila. 'Yun lang, huwag niyong kakalimutan yung mga bagay na para sa'tin. It's our privilege. So, thank you for watching and don't forget to follow and share. So, bye-bye.